Kami, sir, yung pinantakip nila para gawing sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion sa rin sa amin. Where in fact, yung case namin, sir, job-related, work-related po yun. Kaso, walang support sa PNP, sir. May mga natanggap po akong benefits. At big things ko po yun sa PNP po dahil kahit paano, hindi po nila kami tinatalikuran. Biktima sila, so wala silang perang panggol sa sarili nila. Naapektuhan siya at ang pamilya niya, karir niya, reputasyon, dignidad. Yun ang nakakalungkot. Tinaliman po nila ako. At Okay, dinamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. ilan ang anak mo na nakulong with you? Bali, 3 po. So, 4 kayo nakakulong. Opo. So, ano pong posisyon nyo? Patrolman. Patrol na po. So, bakit po kayo na-dismiss? Mike po, Mike. Ginasuhan po ako ng Station 11 po. Ano nga pong ikinaso sa inyo? Bali, ang ano po, drugs, tsaka baril po, tinaliman po nila ako. Ano po? Drugs po, tsaka baril po. At kayo nag-shoulder no lahat ng gasa sa kaso niya. Opo. Ang totoo po niyan, sir, Your Honor, yung pangyari pong yun, yung meron pong nagpapanggap na polis po doon sa huling lamay po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tinignan ko po kung totoo po bang polis yun. Ngayon, nakaharap ko po, hindi po polis yun, kaya pinagtulong-tulungan ng mga kapitbahay namin. Ngayon, nagpatawag po ako ng assistant ng polis, at dumating po yung PO2 Bungato, tsaka yung PO1 Luminis. Tinel-over ko po sa kanila. At ang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero pagdating po namin sa presinto sa Police Station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami, na napag-alaman po namin na yung taong yun po, asset po ng Police Station 11 ng Galas, Quezon City po. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. 4 po kami nakulong na mag-ama. Na sinasabi nila yung acid daw pong yun, binaligtad kami, na hinold up po daw po namin dun sa aming lugar. Ginawan po nila ako ng senaryo. Okay, so okay. So nakulong po kayo nung 2016, 2017, kailan po? 2017 po. 2017. Opo. Ha? Case was filed against you. Opo. Sino nag-file? Bali yung Station 11 po. Oh, yung police. Opo. Na sinasabi mo na Na tinaliman po nila ako. At okay. dinamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. Ilan ang anak mo na nakulong with you? Bali, 3 po. So 4 kayo nakakulong. Opo. Kinasuhan naman po sila ng robbery hold up po. Tsaka yung kinaso sa And kanila. during all this time na nakakulong po kayo, with all this allegation that you have mentioned, lahat ng ginastos niyo sa kaso ay sagot po ninyo. Administrative po, doon po ako na-dismiss po. Okay. Alright. So yung criminal, dismiss. Opo. Yung mga mahirap no? Na mga sitwasyon talaga that nakakaawa yung ating mga pulis na. For example, sabihin natin na hindi sila talaga involved. Tapos ginawa nila yung kanilang tungkulin. At nagkaroon ng ganitong polisiya na this was implemented and then it happened. So, wala silang biktima sila. So, wala silang perang panggol sa sarili nila. Naapektuhan siya at ang pamilya niya, karir niya, reputasyon, dignidad. Yun ang nakakalungkot. Pusin natin itong si Jason Ibe. Mr. Jason Ibe, ikaw naman, bakit ka na-dismiss? Sir, yung sa amin, sir, kami yung 7 polis na pinag-push up ni
former PNP Chief Bato de la Rosa sa Angeles City Police Office, sir. Kami yung Ba't kayo pinapush up? Ah, ang naging kaso namin, sir, is meron kaming hinuling Koreano sa Friendship Plaza, sir, sa Angeles City Police Station 5. Tapos, sir, naging dahil sumunod kami sa utos ng ano namin ng COP. Pinalaro niya yung dapat sanang ma-file na kaso. Naging robbery extortion, sir, yung kaso. Ngayon, sir, pumutok sa media dahil nakasabay yun sa kaso nung pinatay na Koreano sa ng krame. Yeah. If you remember, sir, yung kaso ni Ricky Santa Isabel na Yes. Juji yata yung Koreano. Sorry, sir. Jukin. Okay, Yes, sir. Para matakpan, sir, yung dahil naging national news yung Sa yan. Korean na yun na namatay sa krame, sir. Ang kwento nung sa amin, sir, kami, sir, yung pinantakip nila para gawing sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion, sir, yung sa amin is ginawa kaming kidnapping. In-insist nila, sir, na pinapilit nilang pinafile na kidnapping yung maging kaso namin. Tapos apparently, sir, after second day, sir, nangyari yun, sir. Nirestrict kami sa campus, sir. Tinanggalan kami kagad ng baril, sir, at saka ng cellphone. Nirestrict kami doon wala pa kaming kaso, sir. Tapos nabalitaan na lang namin na may planong patayin kami, sir. Ng mga taga-krami ata or Ito kasi nyo, it's not, hindi siya involved yung operation nyo tungkol sa illegal drugs. hindi, sir, robbery extortion ng Well, police. anyway, ang pinag-uusapan natin is sa EJK, no? Yes, But sir. it's worth understanding also yung case ninyo. No? Kasi, sir, yung These are all these are all your story and your allegation. But of course, we will be asking also the PNP to look into this. Kung talagang but sir, administrative dismiss kayo, right? yes, sir, yung criminal case din, sir, dismiss. Ano natin doon, for example, na dismiss tayo criminally. Sir, yung po kasing nangyari sa amin, sir, kung if I may, sir, tutuloy ko yung Sige, go ahead. para malaman lahat, sir. Publicly kasi, sir, na pinaya kami wala pa kaming mga na-file na kaso. Tapos, sir, lahat ng gastos, sinolder namin, sir, yung pambayad ng abogado. Where in fact, yung case namin, sir, job-related, work-related po yun. Kaso, walang support sa PNP, sir. Tapos, Sino kaso sa inyo? tapos, sir, na-dismiss na yung kasong kriminal namin. Matras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. Yun yung masakit doon, sir. Sino pakulong sa inyo? PNP, sir. Sino gutos? That time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Merong itong video sa YouTube, sir, na plano kaming patayin, sir, para matakpan yung kaso sa Karami na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir, na makikita pa yun sa YouTube. Mismo siya nagpa-interview sa sa GMA or sa National TV na itong police na dapat kaya kinakasuhan kami ng kidnapping, sir. Muntik na kami ilatag din. Hindi ko alam, sir, kung DDS or ano. Ganun. Pero yung asawa mismo ni Ricky Santa Isabel, sir, hindi siya pumayag na ganun yung gawin nila sa amin. At with the support of our wives and relatives, sir, binantayan kami sa kampo kanya. Hindi natuloy yung plano, sir. Paano nyo nalaman yung sinasabi yung alleged plan? Paano nyo naman na Sir, kasi yung
na dinala kami sa campus ay restricted. Tinanggal lang kami kagad ng baril tsaka cellphone. Huwag daw kami makikipag-communicate sa labas. Tapos sir, dahil sa akbo doon kami, marami kaming kakilanang pulis. Sinabi nila sa amin, wala kaming cellphone sir. Nasa isang kwarto kami. Sabi nila, may planong patayin kayo, kukunin kayo dyan, sabi niya. Sabi, tawagin niyo yung mga kamag-anak niyo, bantayan kayo sir. Apparently sir, na-verify namin po yun. Sino nagsabi sa'yo ng ganun? Yung mga kasama din namin. Official Sir. doon? Yes sir, mga kadikit na namin official. Isang area kayo? Angeles City Police Officer. Saan? Angeles City Police Officer. Can you mention the name of Pampanga. the officer who have Kung sa executive session sir, kung makakailing kami. Or sa affidavit. Yung mention namin. sige, siguro mag-affidavit ka na lang. Tapos sir, yung nagpatibay dun sa sabi-sabi na yun sa station sir, ay sa campus sir. Yung mismong asawa ni Ricky Santa Isabel sir. Sino si Ricky Santa Isabel? Yun po yung suspect na police. Krami sir, yung sa AIDG na pumatay doon sa Koreano. Okay, let's proceed sa next, si Mr. Richard Agapito. Richard Agapito, can you tell us your, bakit ka na-dismiss? Sir, good morning po. Dagdag lang po dun sa sinabi sa kasama ko po ni Mr. Jason Ibe po. Yun nga sir, yung na-humiliate po kami in public without, wala pa pong naka-file na... Kasama mo si Jason? Yes sir. Magkakasama kayo? Pito po kami sir na yung pulis sa Angeles. Na public humiliate po kami and yun nga po, wala pang naka-file na kaso. May mga natanggap po akong benefits. At big things ko po yun sa PNP po dahil kahit papano, hindi po nila kami tinatalikuran. Good morning po sa lahat. Ako po si Flora del Colliantes. Bali, common law wife lang po talaga ako nang namatay ko pong asawang pulis na si Patrol PO1 Joverjan Darjesabal. Nung time po na namatay po siya, madaling araw po noon nagpaalam po siya na may drug operation po sila. And nung araw din po na yon, dapat po kasal po namin sa civil. Pero ang paalam po kasi niya sa akin is makakabalik po siya before 8 a.m. So, naghihintay po kami ng anak ko. Nung time po na yun is 1-year-old pa lang po yung anak ko. And then, hindi na po siya nakabalik. Hindi na po siya nakauwi. Then, siguro, parang past 12 na po ng tanghali, nung may tumawag po sa akin, investigador po siya, nakalimutan ko na po yung pangalan. Doon na po sinabi sa akin na yung daw pong nagmamayari ng cellphone na ginamit, kasi yung pong ginamit na pantawag sa akin is yung cellphone pa rin po nung asawa ko. So, nagtaka po ako bakit po iba na po yung sumagot, iba na po yung tumawag sa akin. So, doon na po sinabi sa akin na yun nga po, patay na po yung asawa ko. So, napakasakit po hanggang ngayon, kahit na matagal na po yung nangyari. Pero, ang sa akin lang sir, especially po dun sa mga naging official po ng asawa ko nung time na yun, dahil nung time po na wala pa po kami natatanggap, hindi po nila kami pinabayaan, kahit papaano tinutulungan po nila kami. Galing na po yun sa sarili nilang pera. Ang sa akin sir, yung po kasing benefits na para sa anak ko, na-decline po sa NAPOLCOM. Kung pwede po sana, kahit nung time po na yun na, kasi pandemic, naabutan po yun ng pandemic, nung pinaprocess po yun. So, nung pwede na po akong makaluwas nun, prinasis ko pa po yun, napunta po ako ng Makati, NAPOLCOM. Nagmakaawa po ako dun, para lang, kahit, sabi ko po, kahit yung sa educational lang po, kung hindi nyo na po maibibigay yung gratuity. Pero, ang ginawa lang po is, pinagsubmit lang po ako ulit nung mga copy po nung requirements.
hanggang sa umabot po na kinailangan ko pa pong kumuha ng attorney na magpa-process po nung parang, 'di ba sir, napakasakit naman po. Napakasakit naman po yun na yung asawa ko po, kung iisipin ko, isa po siyang hero kung tutuusin. Na kaya niya po kaming iwanan para lang po magserbisyo sa bayan. Tapos pagdating po sa benefits, ganun po yung mangyayari. Para po sa isang katulad ko, lalo na po solo parent po ako ngayon, ang hirap po. Makikita niyo po, dala ko po yung anak ko dito. Kasi mahirap, kahit po minsan sa trabaho ko, dinadala ko po siya. Tapos, yun lang naman sir, actually hindi lang po ako yung widow na ganito yung case. Marami po akong alam, kakilala. Pero, yun nga po, bilang ano na rin po, sana po mabigyan din po ng pansin yung mga cases po namin. Kasi, nawalan na nga po kami, tapos, marami po talagang hindi napapansin. Okay, thank you so much, sino to? Miss Colliantes. Napolcom, di ba meron siyang 1-year salary, 1 monthly pension, burial expenses, 3 months salary, para sa kasi ito yung mga binigay, di ba? But yung sa educational ng mga anak, the chair would like to acknowledge the presence of Vice Chair, Romy Jacob. Rico, please. Yeah, thank you, Mr. Chair. Under our rules po, meron po tayong binibigay na scholarship para po sa mga qualified children of the policemen who passed away in the course of their duty. So we will look into this po, no? Usually po kasi na-deny kapag hindi na-prove na sila po ay children or yung asawa. Minsan po kasi mga common law, kaya po hindi nagagrantan. But we will give preferential attention to this matter. Kailangan kasi kasal. Yes, Hindi kayo Mr. nakasal. Chair. Sir, nung araw po na yun, kasal po dapat namin, pero hindi po kami nakasal. Pero sir, may anak po kami. Sino nga, yung mga ganun sitwasyon di ba? So, paano naman po yun, di ba? Mr. Chair, pwede naman po kapag po proof po na children naman nila yung we can give the assistance. So, baka lang po it's a matter of evidentiary submissions lang po. And that's a very reason why we are conducting this hearing. Para at least malaman ng mga naging biktima ng mga pulis, no? Yung mga namatay, yung mga nasugatan, yung mga nagkaroon ng kaso, that this committee will be helping them to have a, kung sakasakali, ng special account, no? Para doon sa budget natin for 2025, masama natin yung mga ganitong klase na napabayaan, no? Sa war on drugs. Chairman, Okay, Congressman. can I just know kung meron bang investigation ito? Yung kay police officer or policeman Colliantes? Meron bang official, may investigation ba ito? May result ba ng investigation? Kasi we would like to know kung ito ba ay EJK related. Hindi natin alam kung ano ba nangyari dito. Buhay na hindi bumalik at namatay. Hindi natin alam kung ano ba. Meron bang investigation ito in the first place? We'd like to know from the PNP kung meron ba ito. Sir, we will have to, Mr. Chair, Your Honor, we will have to check sir the case and we will approach Mrs. Colliante later. Sir, sir. Sir, I will let General Sinayog answer, sir. Okay, go ahead, China. Your Honor, sir, Sinayog. Go ahead. thank you, sir. Sir, ang recommendation ng head of office niya is that the office recommends that all benefits due to P1 Georgian unless largely liable should be awarded to his legal beneficiaries. So, apparently, sir, hindi to, this is in the line of duty, sir, yung pagkamatay. Okay.